Aquarius, welcome po sa inyong reading. This is for June 18, no, to June the 20th. So Aquarius, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, and comment below kung kayo po ay nakaka-resonate. Hit the notification bell para po ma-notify kayo every time na tayo nagre-release ng bagong video. Kung gusto niyo pong sumali sa ating live sessions or mag-check ng ibang readings sa kabilang channel po, Babaylan TV. Yan po ang ating unang channel catered for our international audiences. No? So Aquarius, I want you to know that this is a general reading. So you may resonate with the entire reading, or you may resonate with some bits and pieces of the reading. Take what's only yours. So Aquarius, ang nakikita ko dito, sobra-sobra yung attention, affection, love na nakukuha natin ngayon, especially dun sa mga nasa single, getting to know each other and mutual understanding or mutual situationship. No? Hindi na kailangan pang magsalita, hindi na kailangan pang kumbaga patunayan, no? Especially when it comes to showing emotion. I feel like nakita nyo na nga yung person na para sa inyo. Yung person na destined para sa inyo. Now, this connection may not be perfect, no? Especially if there is a soul bond between you and your person. But I can see here surpassing the challenges, and with the loyal heart in here, nakikita ko din na medyo sabihin natin yung inyong puso, no, is kumbaga nag-uusap ng hindi kailangan ng kahit anong salita. With the Five of Swords, the Devil card, and the Seven of Wands, I feel like sa sobrang passionate nga, no, ninyong dalawa or ng isa sa inyo, mas maganda kung dalawa. Pero yung isa sa inyo, nakikita ko dito is I need to win you over, no? Kailangan kita makuha, kailangan ko makuha din yung trust mo, no? I am seeing here, I'm doing all the best that I can to a point na pwedeng minamanipulate ko na, no? Yung mga bagay-bagay para lang makuha ka. Either create a scene, making a scene, with the King of Pentacles and the Knight of Wands para umusad din tayo into another level of commitment. I feel like magaling sa salita itong person mo, no? Isa yun sa mga talent niya, no? Hindi kanya binobola, no? Yun kasi yung totoo niyang nararamdaman. Baka kasi poetic lang itong si person, no? With the Eight of Pentacles and the Six of Swords, I feel like siguro nung una hindi mo siya gano'n kagusto, no? You work on things na kumbaga sabihin nating natutunan mo na din siya kahit papaano mahalin, natutunan na rin siya kahit papaano bigyan ng pansin. Um, Ibalik, no, itong mga bagay na ibinibigay sa kanya. Or binibigay niya sa iyo with the Sun and the Four of Swords. Yun nga lang, hindi kayo kasi yung sa iyo, kumbaga, tinuturuan mo yung sarili mo. So there is effort, no? Yung sa kanya parang effortless kasi innate sa kanya, no? Yung sa iyo kasi parang I need to learn or this minsan nakakapagod with the Page of Swords and the Moon card. Pero kahit ganun pa man, sabihin natin, oo, nakakapagod. Oo, may mga times na siguro iniisip ko, baliw ba ako, no? Bakit hinahayaan ko na, kasi parang sa'yo, hindi ka naman ganito. Hindi ka yung person na reciprocative, no? Baka sa kanya, no, naging ganun ka. I feel like, or baka siya yun, no, na hindi siya reciprocative. Tapos pagdating sa'yo, wala siyang magawa, ni hindi niya makontrol etong damdamin niya. Well, they tried, pero hindi siya nagwagi, di ba? With the lovers in here, the Five of Pentacles, now I can say that the soulmate lovers are here, so meron talagang soul bond. Whether you are soulmate twin flames, kaya sinabi ko kanina na nakakapag-usap kayo kahit hindi kayo nagsasalita. Kasi parang kilalang kilala niyo yun na yung isa't isa.
Kasi you have met and you have shared an experience even before this lifetime. No, hindi lang nangyari, hindi lang nabuo or na-complete ang mission kaya nagkaroon kayo ng another chance to complete the mission in this lifetime. With the Five of Pentacles in here, ang nakikita ko nga dito, it is more of nagkaroon siguro kayo ng sabihin natin pag-aalitan, no? Pero nakita ko rin yung mga changes na sabihin natin prinamis niya, no? Nag-work naman, ginawa naman. With the Knight of Pentacles, I feel like this is usually the Knight of Pentacles symbolizes stagnation. But for me, with all the cards in here, it gives me more of stabilization, no? It's kind of like a long, if not lifetime, no, long relationship. And I feel like very stable, very committed. Yun nga lang, medyo tulad ng sabi ko, hindi siya perfect, pero you're surpassing all the challenges and na-meet mo na ang person para sa'yo. So this is your reading. Let's check the zodiac sign of your person. This could be their sun sign or a placement in their chart. So I am seeing here Taurus. I'm also seeing Virgo. I'm seeing Aquarius, Gemini, Pisces, Sagittarius, no? I am also seeing Leo. Yeah, Capricorn is very dominant, no? So yan, so this is your reading. So Aquarius, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo po ay nakaka-resonate and hit the notification bell. At kung gusto niyo pong sumali sa ating live sessions o i-check ang ibang reading, nasa kabilang channel po yun, that is Babaylan TV, no? So, dun po sa mga gustong magtanong, hello Aries, welcome po sa inyong reading. So this is for Aries July 18 to July the 20th reading. And po para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate and hit the notification bell. At kung gusto nyo po ng dalawang reading sa akin, or gusto nyo sumali sa live, meron po tayong kapilang channel, that is Babaylan TV. Now, Aries, I want you to know that this is a general reading. So you may resonate with the entire reading or you may resonate with some bits and pieces of the reading. So take what's only yours. Aries, simulan na natin. Nasa ang nakikita ko dito, parang maraming tao ang nag-aabang, no, kung ano ang mangyayari sa relasyon ninyo, no? Yung iba siguro marites, pero yung iba is more of excited kung ano ang pwedeng mangyari, no? I think that there are people who's kind of very supportive ng relasyon ninyo ng iyong person. What I am also seeing in here is parang sabihin natin meron dito na mga plano, no? Na parang ito yung time para magbago or baguhin, no? Itong course ng inyong status. So, from doon sa mga singles, baka meron ng mga manliligaw sa inyo, no? May mga friends, families na inuudyo kayo or tinutokso-tokso, no? They're really looking forward na maging kayo, no? Doon naman sa mga merong mutual understanding, ganun din, no? Mga family, friends na medyo inuudyukan kayo para maging official, no? Doon sa mga may relasyon, no? Magjowa na. I think that ito yung time na sinasabi ng mga tao na, uy, ituloy nyo na yan, no? Dire-diretso na yan. I think if this is not building a family, cohabitation proposal or marriage, may mga taong kumbaga supportive at talaga namang nasa likod ninyo. The Emperor, the King of Swords, and the Queen of Wands. I feel like ikaw already is nakikinig, no, dito sa mga sinasabi natin. O nga, why not? And I feel like your person is medyo
stuck, no, doon sa situation pa, no. Siguro madami pa siyang iniisip, marami pang mga sabihin natin kino-consider. I feel like kinakausap mo na rin yung person mo, no, na bakit hindi, no? I think may point yung mga tao para, you know, bakit hindi natin sila pakinggan? With the High Priestess and the Wheel of Fortune, nakikita ko rin dito na parang, I think, bukod sa support, no, yung moral support, I believe na itong mga taong nakapaligid sa inyo is, um, kumbaga sabihin natin kinukonsinte. Ah, kinukonsinte in a good way. I think that you are welcome to their family. They are also welcome to your family. There may be times na doon na kayo natutulog, no? I feel like meron ditong nagrepresenta, no? Sige, ako na bahala sa ganito, ako na bahala sa ganyan. One of the example is, sige, ako na bahala sa gown, or ako na bahala sa sabihin nating reception, what have you, or ako na lang, no, itong mag-MC. Ayan. So, nakikita ko dito is more of hindi sa ayaw ng person mo, okay? With the emperor in here kasi sobrang tayog ng kanyang dreams. Hindi yun nangangahulugan na porket hindi mo na sa ngayon, ayaw niya. I believe na marami siyang kinukonsider. With the King of Swords in here, I think napalaki 'to ng maayos 'no. Either napalaki ng maayos o gano'n siya talaga dahil meron itong, um, gusto ko one at a time. So ako naka-focus muna ako sa career, sa abundance 'no, sa, position ko. And gusto ko is more of money-wise na 'pag pumasok ako sa isang sobrang seryosong relasyon is kaya kong panindigan. Well, nandun na tayo, prideful, yes, but prideful in a good way. Sometimes hindi yung pride naman kasi, minsan nakakatulong, 'no? More hindi, pero dito it works on, I think it's going to work, doon sa kanyang, um gustong marating sa buhay, no? With the Strength card, the Knight of Cups, and the Knight of Wands. So dito natin makikita yung um, pag-slow down, no, ng person mo. Siguro minsan na hurt ka kasi bakit ayaw mo ba? Bakit ayaw mo bang ng seryosong relasyon? It's not about that. Gusto niya, no? Kaso, one at a time. Siguro itong tao to hindi rin kayang mag-multitask, no? Isa-isa lang. So, nandito yung hindi kayo parehas ng speed, no? Or ng pace when it comes to, putting the connection into another level. Again, don't take this personally because I feel like siguro sometimes na-hurt ka, no? With the Hierophant and the Queen of Pentacles. Ayan na nga. So, minsan nagtatampo ka, minsan hindi mo, minsan nafe-feel mo, no, nagtatantrums tayo na ayaw mo talaga kasi baka, may inaantay kang iba, you wanted to explore. It's not that, no? So, yung mga pagtatampo natin na ito, I feel like, yeah, that's cute, in a way, pero kung seryoso ka sa sinasabi mo na meron siyang iba, no, it's actually more of them really wanting to put the connection in another level, yes, but also yung stable, no? Gusto niya yung stable na commitment. I feel like meron tong yung tawagin nating masculine, um, parang syndrome ba yun? Yung parang ako yung lalaki, ako yung kailangan, no? Uh, mag-provide, no? Very traditional. So, ito ang iyong reading for now, Aries. Maganda yung reading, hindi lang kayo nagtatagpo when it comes to the understanding of the connection, no? Ang nakikita kong zodiac sign dito, it could be your person's sun sign or a placement in their chart. I am seeing Taurus, Virgo, Leo, Pisces, Aries, no?
I'm also seeing Sagittarius. Yan, so this is your reading. Again, Aries, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, hit the notification bell at kung gusto niyo pong sumali sa ating live sessions, nasa kabilang channel po, Babaylan TV. Nagre-release din po tayo ng mga videos doon sa kabilang channel, no? So, Aries, kung gusto niyo. Hi Cancer! Welcome po sa inyong reading. So this is for June 18 to June the 20th. Now Cancer, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, and comment below kung kayo po ay nakaka-resonate or hit the notification bell. Kung gusto nyo pong sumali sa ating live sessions or i-check yung ibang reading, nandun po yan sa kabilang channel, Babaylan TV. No? Cancer, I want you to know that this reading is a general reading. So you may resonate with the entire reading or you may resonate with some bits and pieces of the reading. Take what's only yours. So Cancer, let's start. Ang nakikita ko dito, Cancer, is parang bakit mas nafe-feel mo, no? Medyo okay, mas okay ang buhay mo nung medyo nahiwalay tayo. Kumbaga, at first siguro, kini-question natin yung separations, no? Separations can be physical or energetic. Physical, may distance, no? Ang energetic, yung distance nito, pwedeng the person might be in a different barangay, barrio, city, state, county, country, different continent, no? Ang energetic separation, ito po yung hindi nagpapansinan, medyo cool off, no? But mas napapansin mo nung nagkaroon tayo ng freedom, nung nawala tayo sa dynamic ng relationship, mas nagkaroon tayo ng peace of mind, no? At first, syempre hindi, no? Pero habang tumatagal, doon mo nakikita na parang mas nagkakaroon ako ng time para sa sarili ko. Nagkakaroon ako ng time para sa family, friends ko, no? Sa pag-aaral ko, sa trabaho ko. With the 10 of Pentacles and the 9 of Wands, I feel like you're focusing yourself into a task. It could be a task, whether it is sabihin natin task sa trabaho, sa bahay, sa pag-aaral. Pwede rin itong nakikita ko na baka naiisip mo, mag-open kaya ako ng business, mag-start kaya ako ng online selling, no? Nakakakita ko ng mga bagay na mga opportunities, no? Mas naging broad ang mind mo, nagkaroon ka ng malawak, no? Na understanding. Kumbaga, ang lahat ng focus ng nakikita mo ngayon is for you, and yung progress mo, no? With the Ace of Cups and the King of Cups, followed by the Emperor. I feel like ito yung time na ilalaan mo muna ang sarili mo para sa'yo, no? Alam mo yung kanta ni Ian Constantino na Ako Muna, parang ganon, no? Let's be honest, meron pa tayong nararamdaman kay person kahit papaano, no? Pero ang sa'yo is more of, I need to focus kahit merong mga push, no? Kahit merong mga triggers na kailangan kong kausapin, kailangan kong sumagot, no? Sa mga text, tawag, mas pinipigil mo muna or makipagkita, no? Wag na muna kasi ang sa akin is more of dito ko magfo-focus sa kumita. Well, practical, you're becoming more practical lately with the Page of Wands and the Three of Swords. Yes, nandun pa din yung mga sakit, nandun pa din yung pain, nandun pa din yung tears. And I think that you're using these challenges, these emotions, these painful situations as a ladder or a stepping stone, no? Para sabihin nating makapagsimula ulit, no? I think
dito natin masasabi na yung yung thank you, 'no, dahil nangyari. At first hindi natin maiintindihan kung bakit at nangyari yung nangyari. Pero ngayon clear na sa'yo na kaya pala nangyari yun dahil merong mga opportunities na mag-o-open. Whereas the Three of Swords, the Hermit, and the Six of Cups. I think na sobrang miss ka ni person. Sobra-sobra, um, wow, hindi na siya nakakapag-ayos mabuti. I feel like medyo sabihin nating nalosyang, nalosyong, no? Um, yung nung nawala ka. Kasi you have been taking care of your person quite well. Um, so ngayon nakikita niya yung damages, no? Ng ginawa niya. Not to you, but to the person, no? With the Three of Cups, the Ten of Swords, and the Sun. What I am seeing in here, the Three of Cups, there might be a picture that you posted with, friends, and they feel like, oh, nagmo-move on si person at hindi ito, or nagmo-move on si Cancer at hindi ito pwede. I'm gonna be left alone. The Justice and the Three of Pentacles. Parang inalog mo, no, niyugyug mo ang mundo ni person. Kasi ang nakikita ko dito, para ba 'tong yung Ice Bucket Challenge, binuhusan mo siya ng malamig na tubig na ipinapakita mo sa kanya, "I'm better off without you. I'm ano, mas nag-blooming ako, mas naging, isa akong mabuting tao, mas bumuti ang buhay ko." 'No, nung nawala ka. I'm also seeing in here na napagtanto niya na nagkaroon ng reversal, 'no? Kung dati ikaw si Losyang o Losyong, 'no, na kakaalaga sa kanya, ngayon niya nakikita yung beauty mo, 'no? Tapos siya naman itong, "Nasaan yung nag-aalaga sa'kin ng mukha kong pariwara," 'no? So, Cancer, this is your reading. Let's check the zodiac sign of your person. Now, this could be their sun sign or a placement in their chart. I am seeing um Taurus, Libra, Pisces, uh, Cancer, Virgo, Aries, Scorpio, Leo, Capricorn. Yeah, so this is your reading. Cancer, again, for those of you who's new to the channel, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit the notification bell. Kung gusto niyo pong sumali sa ating live sessions or i-check ang ibang readings, nasa kabilang channel po yan, that is Babaylan TV. No? Hello Capricorn, welcome po sa inyong reading. This is for June the 18th, no? And June the 20th reading. So Capricorn, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo po yung nakaka-resonate, and hit the notification bell. Kung gusto niyo pong sumali sa ating live sessions or i-check ang ibang reading, nandun po yan sa kabilang channel. That is Babaylan TV. No? So Capricorn, I want you to know that this is a general reading. So you may resonate with the entire reading or you may resonate with some bits and pieces of the reading. Take what's only yours. So Capricorn, ang nakikita ko dito, no, more of merong gustong simulan uli, no? This could be an ex or current pa naman, pero meron kayong mga hidwaan, merong mga sabihin natin hindi pagkakaintindihan, hindi kayo masyadong nag-uusap, pwedeng naka-block, may tampuhan. What I am seeing in here is merong mga pangako ditong hindi ko na uulitin, aayusin ko na yung buhay ko, aayusin ko na itong relasyon natin. I feel like seryoso naman itong mga sinasabi nito kasi with the building blocks in here, no, parang hindi ito abrupt yung gagawin natin, hindi ito madalian. If you can give me a chance, no, to change while you
So while I am changing, I want you to be there, no, para makita mo yung progress and para ma-also guide din ako, no, sa mga bagay-bagay. With the Ten of Wands, the Nine of Wands, and the Nine of Cups. So, believe it or not, I think that your person here is really serious when it comes to the promise. Nakikita ko dito, yes, maraming chances or maraming bagay, maraming times, no, yung tao is, siguro meron na rin siyang mga failed promises or broken promises na nagawa with the Ten of Wands. In here, nakikita ko na parang um, ang hirap na, no? Ang hirap ng paniwalaan. Pero I think that this would be the last chance that this person is going to ask from you, no? Um, Nakikita ko dito meron din siguro ititigil niya na ang pag-inom, ititigil niyo na ang pagbabarkada, no? With the Nine of Wands, so nakikita ko dito more of bibigyan kanya ng attention, affection, and love. With the King of Wands and the King of Swords, I feel like meron naman talagang mga realization lately na itong pagbabarkada is hindi nakakatulong, no, sa relasyon. I think that your person would love to, with the King of Wands, no, mas gusto niya ng kausap ka, kasama ka. I think meron na rin siyang mga taong iba-block, no, when it comes to, kung ayaw mong kaibigan ko, that's okay, that's fine with me. Huwag ka lang lumayo, no? With the Death card and the Nine of Swords, I feel like hindi niya alam kung paano kanya mapapapaniwala. Kasi, again, maraming times na rin siyang binigo ikaw, no? Whereas the Ace of Swords and the Ace of Wands, what I am seeing in here is lately, dahil dito sa separations na to, whether it is physical or energetic separation, no? Doon niya na-realize na dapat pala, no, mas binibigyan ko ng halaga si Capricorn. Dapat pala mas pinagtutuunan ko ng pansin. Ngayon nagkaroon ng separation para ako na nababaliw, nauulol, no, na hindi ko maintindihan, laging ikaw yung nasa isip, no, ng person na ito. With the Tower and the Queen of Cups. So alam naman nitong taong ito with the Six of Wands clarified, we clarified the Tower with the Six of Wands and the Knight of Swords. So, alam na niya na medyo nagkukulang siya, no, when it comes to sabihin natin pagbibigay sa'yo ng abundance. Abundance may mean literally money. Abundance may also mean, abundance is vague, no? Napaka lawak niya. And it may differ from each and every person. Again, abundance may mean money. Abundance may mean time, energy, effort, love, passion, no? With the Star, I feel like yung person mo is going to place you in a pedestal. No, kumbaga your wish is my command. Ano bang gusto mo pang gawin ko apart from bigyan ka ng time, ng energy, ng effort, apart from mag-block ako ng mga tao. Tell me what you wanted or tell me what you want. I am going to slowly do that. I'm not going to promise you the moon and the stars right off the bat. Hindi ko maibibigay lahat, pero gagawin ko unti-unti, no? So makikita mo talaga ang effort, no, nito ni person. Makikita mo yung mga small changes, whether it is small or big changes. Makikita mo yung parang dati kasi sabihin natin na namamalimos ka pa, no? Ng time, namamalimos ka pa ng love, namamalimos ka pa ng sabihin natin ang konting oras. Pero ngayon, more of magiging generous na siya. More of, dahil nga sa nangyari, magiging hindi naman sunod-sunuran, no? Mas bibigay niya lahat yung mga hindi niya na ibigay dati. Ayan. So, Capricorn, this is your reading. Now, let's check, no, the zodiac sign of your person. This could be their sun sign
or a placement in their chart. I am seeing Taurus, I'm seeing Leo, I am seeing Aquarius, Pisces, Sagittarius, Scorpio. Um, did I just mention Pisces? Yes. Uh, Cancer is also here. Yeah, so this is your reading. Yeah, Capricorn. Again, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo po ay nakaka-resonate, and hit the notification bell. Kung gusto niyo pong sumali sa ating live sessions at doon po sa kabilang reading, no, or i-check yung ibang reading sa kabilang channel po, Babaylan TV. Kung gusto niyo po magtanong, hello Gemini! Welcome po sa inyong reading. So this is for June 18 to June the 20, no? Gemini, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, and comment below kung kayo po ay nakaka-resonate or hit the notification bell. Kung gusto niyo pong sumali sa ating live sessions or gusto niyo pong i-check yung ibang reading na sa kabilang channel po yan, that is Babaylan TV. No? So Gemini, I want you to know that this is a general reading. So you may resonate with the entire reading or you may resonate with some bits and pieces of the reading. Take what's only yours. So Gemini, magsimula na tayo. Nakikita ko dito na parang yung iba yung sinasabi ng person mo sa ginagawa niya. No? Kumbaga magaling siya lalo na sa kwento ng iba, no? Kapag kumagkwento siya, ako na lahat, no? Pasan ko lahat, pero deep inside tamad talaga, no? Kumbaga, I think that your person is masking something, no? Gusto niya ipakita na siya ang mabuti, ikaw ang masama. Ayan. So parang nakita ko ito sa tulpo, no? Ikaw ang mabuti, ako ang masama. At saka kumbaga nakita ko dito meron kang mga na-discover na magaling lang siya talaga sa salita pero never sa gawa. Gemini, you feel very alone when it comes to this connection. No? Sa connection na to, masasabi mo lang na, oo, may karelasyon ako. Pero sa pakiramdam, sa reality, yung kumbaga may jowa ka, pero yung jowa mo hanggang salita. Never mong naramdaman, never ipinaramdam, no? With the Eight of Swords, the King of Swords, and the Strength card, I also feel like itong taong ito medyo across na siya sa narcissistic behavior. Masakit pa siya magsalita, no? I feel like ayaw ka nitong paalisin, kumbaga, you are also chained or imprisoned in your own home, or probably inside the connection. Ayaw niyang may kausap kang iba, madaling magselos, no? Yung pagseselos kasi, sometimes, yes, it might be a sign of love, but sometimes it's also a sign of being selfish, di ba? Parang nawawala na kasi yung logic, no? Bakit siya nagsiselos? Bakit siya nagagalit? Bakit ganito yung kanyang reaksyon? To a point na, ano ba talagang gusto? No? Ano ba talaga ang hinihingi, no, ng person mo? Ano ba yung talagang kaya niyang ibigay, di ba? Where's the Seven of Swords and the Moon card? Minsan iniisip mo, meron bang third party? And I feel like there is. No? With the Seven of Swords, this is a thief in the night. Maraming tinatago itong person na ito. I feel like a very dark energy is kind of like coating, this person. I also feels like na meron ditong sabihin natin na with the Seven of Swords, no? Sabihin natin na meron siyang mga bagay na itinatago, person, it could be na kapag chinek mo, no, yung kanyang list, baka yung name doon, kung ano-ano na lang yung name, pero it's a code, no? Ibang tao pala talaga, no?
With the Seven of Swords clarified by the Six of Cups and the Five of Pentacles. Naku, yung iba dito, yung si X, no? Yung person natin nakikipag-usap pa kay X, baka nakatago sa pangalang Randy, no? Or nakatago sa pangalang what? What have you, kung ano pa man yan. Pero si X talaga yon, no? May mga sessions dito na, uy, pupunta lang ako kay paring ganito, kay friend kong ganito, pero nakikipag-meet, ayan, sa ibang tao or even sa ex with the King of Cups, the Hermit, and the Justice. I think that there is a realization in here na nakita mo medyo bumabagal, no? Itong sabihin nating flow ng energy with the King of Cups or yung flow ng inyong relationship, the Star and the Wheel of Fortune. So, um, ayokong i-pinpoint lahat sa'yo, pero kasi it takes two to tango, no? Kasi meron din tayong reason bakit nagkakaganito or bakit natin na-experience yung ganito, no? Kasi binigyan natin ng chance itong si person na gawin yon and hindi ka umaray nung una, no? So parang sa kanya, okay lang pala, no? Okay lang pala yung mga bagay na ginagawa ko. Okay lang pala yung mga bagay na um, kasi hindi naman umaaray. So, parang sa kanya, it's your obligation also, no? Parang tumatak sa isip niya na kasi pinagsilbihan mo with the stars in here, no? Parang pinagsilbihan mo siya ng todo, pinagsilbihan mo siya ng bongga. Ngayon nagiging, kumbaga, sa kanya, no? Ito ang trabaho niya para sa akin. Eh di sana, 'di ba, humingi ka na lang ng sahod, no? With the Nine of Pentacles and the Seven of Pentacles. I feel like ang justice and your happiness, um, nandito ka pa kasi sa point na nag-aantay ka ng pagbabago, no? Meron ba talaga mga pagbabago? The Ace of Swords, the Four of Pentacles. Ito ang sinasabi natin, no? Kapag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. So, nandito pa siya sa part na may dahilan pa. So, which means ayaw pa niya. Your happiness might be considered or will be experienced siguro kapag medyo dinistansya mo, no? Ang iyong sarili dito kay person. Kasi the more na mas malapit ka sa kanya, the more na hindi niya nakikita yung value, no? So, this is your reading for now, Gemini. Let's check the zodiac sign of your person. Now, this could be their sun sign or a placement in their chart. I am seeing Taurus, Virgo, Capricorn, Libra. Virgo is dominant. Aquarius is also here. No, Pisces, Sagittarius, Leo. I'm seeing Cancer, Scorpio. Did I just say Taurus? Yes. So this is your reading. Gemini, again, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit the notification bell. Kung gusto niyo pong sumali sa ating live session, sa kabilang channel po yun. And pakicheck na lang din po yung ibang videos doon, Pabaylan TV. No? Hi Leo, welcome po sa inyong reading. This is for June the 18th to June the 20th reading. So Leo, I want you to know that this is a general reading. No, you may resonate with the entire reading or you may resonate with some bits and pieces of the reading. So take what's only yours. And para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button. Smash the like button and comment below kung kayo po ay nakaka-resonate and hit the notification bell. Kung gusto niyo pong sumali sa ating live sessions or i-check yung ibang readings, no, dun po sa kabilang channel, that is Pabaylan TV. No, yan po ang ating unang channel catered for our international audience. So, Leo, simulan na po natin. Ang nakikita ko dito parang bakit yung person mo nangangako pero hindi naman tinutupad, no? Parang feeling mo palagi na lang 'tong nangyayari, no? Magbibigay ng date tapos hindi naman gagawin or laging naka-reschedule, no? Parang sa'yo nawawalan ka na rin ng gana at hindi ka na rin parang
hindi na ako naniniwala, 'no? Tapos meron pang mga time na siguro iniisip mo, ito ba talaga yung person na para sa akin? I feel like hindi ako nabibigyan ng halaga. I feel like itong mga sabihin natin na with the time for it na parang mas gusto mo muna magsarili 'no or mapag-isa. Kasi parang yung sa'yo, um, hindi na gano'n ikaw ka-enthusiastic 'no, sa takbo ng relasyon ninyo. Parang sa'yo mas gugustuhin ko munang ako na lang muna mag-isa, ayoko muna siyang kausap. Hindi ka galit, naiinis ka lang at saka nawala yung parang amor 'no, nawala yung amor mo na parang sa'yo hindi naman 'to ganito dati. Ano yung nagbago? Ano yung parang bakit naging tamad ano, si person? Um, with the Tower in here, the Ace of Wands, and the Ace of Pentacles, one of or at least ano, I think that the main factor of, um, the challenges of your relationship is either the passion or money or both, 'no? So, baka mamaya combo pa, 'no? O nawawala na nga yung passion, nawawala na nga yung init, 'no, ng relationship. Tapos lagi pang mainit ang ulo natin kasi nga hindi natin magawa yung mga bagay-bagay. I think that's one of the reason bakit reschedule bakit hindi rin natutupad, 'no, itong mga sabihin nating mga pangako niya. I think that your person here is having some issues with monetary with the Page of Wands and the Hermit. For a few numbers of you, I am seeing age gap on this. It may be a May December love affair. It may not be. No, if we're not talking um the specific numbers of age. Probably yung isa dito mature, yung isa medyo childish. I just need to butt this in. Health-wise, I feel like yung person mo merong erectile dysfunction. So, ang ibig sabihin nito, pwedeng lately, no, hindi masyadong nagtititigas itong si Junior, no? Baka meron siyang problema when it comes to the reproductive. I think that it could also be because of stress. That's also one of the factor bakit hindi kayo naglalabing-labing lately. Um, with the World card, the Wheel of Fortune, I think that you can surpass all of this and even especially when it comes to monetary wise, kung meron kayong mga issues sa pera. But it may not be these months. With the World card, it could be next month, as early as next month or next year. Nakakita naman ako ng malaking pera, no, na papasok sa inyong dalawa. Or sa relationship ninyo, with with the help of each other. With the Knight of Swords and the Lovers, ang sayo lang is bakit walang stable, no, na or let's say common ground kung ano itong relationship na ito. You know, yung changes is abrupt, no? Matutulog ka ngayon, ang saya-saya ninyo, kinabukasan, iba na agad. Kumbaga, walang transition, no? Nandun agad kayo, parang nagte-teleport agad kayo from A to B. Wala man lang yung travel time, no? With the Ten of Cups, the Magician, and the Chariot. Wow. One of probably the reason why you are having this kind of issues is because of the distance. Baka magkalayo kayo ni person, like literally, no? What I'm also seeing in here with the chariot, I feel like your person is about to also arrive or go home, to fix the issues. I feel like dito sa mga OFW, no, nakikita ko na baka pauwi na ito, kakausapin ka. I think that there's something needs to be fixed in here. Um,
meron ditong somewhat, yung isa is parang nire-reject na itong relationship because I feel like wala naman akong meron akong karelasyon sa salita, pero never ko naman siyang nararamdaman, no? So I feel like someone here is also magtatapat na ayoko na, pero yung isa hindi rin naman papayag, no? Let's fix this, kaya pag-usapan natin. So nakakita ako ng isang honest conversation at napaka-mature naman na conversation to fix the issues. So this is your reading for now, Leo. So let's check the zodiac sign of your person. This could be their sun sign or a placement in their charts. I am seeing Cancer, Pisces, Gemini, Taurus, Virgo, Leo, um, Capricorn, no? So this is your reading, Leo. Again, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo po yung nakaka-resonate or hit the zing notification bell. At kung gusto niyo po ng dalawang reading po sa akin or gusto niyo i-check, no, yung ibang readings sa Babaylan TV po. Yun. Hello Libra, welcome po sa inyong reading. So this is for June 18 to June the 20th. Ayan, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, and don't forget to hit the notification bell para po ma-notify kayo. So every time na nagre-release tayo ng bagong video, no? So Libra, kung gusto niyo pong sumali sa ating live sessions or i-check yung ibang readings, din po yan sa kabilang channel, that is Babaylan TV. No? So I want you to know that this is a general reading. You may resonate with the entire reading or you may resonate with some bits and pieces of the reading. Take what's only yours. So, Libra, simulan na natin. Ang nakikita ko dito, parang hindi mo na kailangang panghingin, no, yung sagot. Either, so parang dalawa ito, either positive and negative. Positive, yung parang hindi mo na kailangang hingin kung yung sagot kung mahal pa ba ako ni person or mahal ba ako ni person, no? Or dun sa negative na parang alam mo na hindi ka na mahal. Naku, tignan natin. Parang nakaka-intriga ito. Parang para ako nagbubukas ng isang regalo tapos may surprise. With the Five of Pentacles, the Page of Cups, and the Ten of Wands. Ang hirap ng paniwalaan, no? Kasi meron na kayong separations. Separations can be physical or energetic. So physical, the person might be in a different city, state, county, country, different continent, no? Ang energetic separations, ito po yung parang hindi na kayo nag-uusap, meron talagang hidwaan, halos magtinginan na lang kayo ng either Facebook, Instagram, no? Yung iba nga naka-block pa. So, ang hirap para sa isang tao na mag-reach out, mag-explain na kumbaga ibalik, no, itong parang nawalang relationship. Nakakita din ako dito na parang yung isa parang sabi niya ayoko na talaga. Then yung isa naman baka kaya ko pang solusyonan, baka kaya ko pang bigyan ng, sabihin natin dito, ng remedyo, no? With the Five of Pentacles clarified by the Star and the Wheel of Fortune. So ang nakikita ko dito is parang sinisisi ng isang tao, no? Sa mga sakripisyo ko, ang dami kong mga opportunities na ipinagwalang bahala, no? Na isinakripisyo kapalit yung relasyon natin. Tapos, yung iba siguro may mga mana, no? Yung iba siguro merong sabihin natin kaya naubos, no? So, ayan. Parang sinabi niya kung sa akin ko lang yan ginastos, baka nag-prosper pa, no? So, madaming paghihinaya. So, siguro din meron dito nakapag-abroad sana ako, no? Pinigilan ko lang. Yun, kumbaga, hininto ko lang para sa'yo, no? Pero ito lang pala ang magiging resulta. With the Temperance and the Sun, sinusubukan natin
ibalik, kunin itong mga tao, opportunities, bagay, no, na nawala sa atin. Um, King of Swords and the Queen of Swords. So parang dito ko nakikita na wag naman sana dumating tayo dun sa part. Well, I think yung iba sa inyo Libra, ganito na yung situation, no? Trash talkan na. What I'm trying to say here is masama na yung sinasabi sa isa, masama na rin yung komento sa isa. No, I feel like there is a battle between words with the King of Swords and the Queen of Swords. These two suits are very cutthroat. No, kapag nagsalita sila walang preno, walang filter. No, baka nagsasakitan na sila sa mga words na binibitawan nila sa isa't isa. Now, with the Ace of Swords, the Knight of Wands, and the Lovers, what I am seeing in here, parang, sige, gusto ko pang subukan, pero hindi ko maipapangako na kaya kong magbago kung hindi ka magbabago. No? So, parang ang sa kanya, this is not a one-way street. No? If you want to work on this connection, or if you want me, to fix the connection, kailangan ayusin mo rin yung sa'yo. No? It takes two to tango, kumbaga. With the Strength card and the Ace of Cups, I feel like malaki ang galit, no? Sa isa't isa. Malaki din ang pagmamahal sa isa't isa. So, paano paghahaluin ang tubig at langis, di ba? Kung in total separation yung density nila, hindi kaya. So, how would you mix love and hate? So, wala siyang middle ground. I feel like there are times na magigising ka, bigla mong maiisip, ay nakaka-PI itong taong ito. And then, maiinis ka rin kasi bakit nami-miss ko? No, you might be caught up in a situation of you don't know what to do, no, with this connection anymore. Either may mga bagay, no, na nagpo-push sa iyo to push, to move forward, and meron din mga bagay na nagche-change sa you to stay. Ang hirap ng sitwasyon mo ngayon, Libra, no? So this is your reading. Let's check the zodiac signs of your person. Now, this could be their sun sign or a placement in their chart. What I'm seeing here is Pisces, Leo, Gemini. I'm also seeing Taurus, Aquarius, Sagittarius, no? Scorpio, Virgo is also here. So, there you go. So, this is your reading, Libra. Again, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit the notification bell. Kung gusto nyo pong sumali sa ating live session, sa kabilang channel po yun. At kung gusto nyo pong i-check yung ibang readings na sa kabilang channel po. At kung gusto nyo pong magtanong, nandito po sa comment section. Hello Pisces! Welcome to your reading. This is for June 18 to June the 20th. So Pisces, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, and comment below kung kayo po ay nakaka-resonate or hit the notification bell. Kung gusto niyo pong sumali sa ating live session, sa kabilang channel po yun, at meron din po tayong mga ibang reading po mula doon sa Babaylan TV. And I want you to know, Pisces, that this is a general reading. So you may resonate with the entire reading, or you may resonate with some bits and pieces of the reading. Take what's only yours. So, Pisces, simulan na natin. Ang nakikita ko dito, parang gusto mong baguhin lahat, no? Nandito ka sa part na masyadong magulo na, masyadong madumi na, masyadong hindi mo na kaya. Meron na ditong suffocation, no? Nandito pa naman yung part na pag naiirita na si Pisces, naiirita na siya.
at hindi lang siya gagawa ng paraan, to the extent na kung pwedeng mag-start ako from the scratch, gagawin ko yan, no? Kumbaga para sa akin, hindi mahirap magsimula muli, no? Kumbaga papunta ka na doon sa part na pasuko na ako, ayoko na, no? Nandun ka na rin sa part siguro na parang konting-konti na lang bibitaw na tayo, no? With the Two of Swords, the Three of Cups, and the Ten of Cups. Kasi parang sa'yo, yung iba sa inyo bumitaw na actually. Yung iba sa inyo parang iniisip, bakit yung person ko puro happenings na lang ng kaibigan niya, no? Mabuti pa yung kaibigan niya, nakakasama siya, ako hindi. No? Ano ba talaga ako sa buhay ng person ko? Ano ba talaga with the Ten of Cups? Mahal ba niya ako? O mas mahal niya ang kaibigan niya? Usually, um, isa ito sa mga nagiging napakalaking issue, no, kay Pisces. Itong parang meron siyang kakumpetensya palagi, no? With the Two of Swords clarified by the Three of Pentacles and the Page of Wands. So parang yung idea natin ng separation is more of nagiging clear na. Mas nagiging, sabihin natin, to a point na mas siguro nagche-check na rin ako ng ibang tao, no? Nagkakaroon na rin ako ng crushes sa iba. Mas, kumbaga, pinipili ko na ibaling, no, itong sarili ko sa ibang tao, hindi sa person ko. Pwede rin naman sa sarili mo, no? Binabaling mo yung attention mo sa sarili mo. I think meron ka mga pinagkakaabalahan din lately with the Nine of Pentacles and the Knight of Wands. So parang sa'yo, kung hindi ako makakahanap ng happiness, no, sa person ko, gagawa ko ng sarili kong happiness. And I think that is also, that should be learned by everyone. Kasi, sabi nga nila, ang happiness ay inside job, no? Hindi mo pwedeng hingin yan or kunin yan, no? Sa ibang tao. Ang happiness ang makakapagbigay niyan is sa'yo. Pwedeng pasayahin ka ng ibang tao, pero ito'y panandalian lamang, no? Ang true happiness or ang happiness ay makikita kapag hinanap mo yan deep within you at pag natagpuan mo yan, I feel like wala nang, kumbaga, wala nang makakapagpalungkot pa sa'yo. The attention, affection, love, and probably the entertainment of other people is just a plus, no? With the Magician, the Ten of Wands, and the Five of Pentacles. Sa'yo parang ginawa mo na lahat. Tumambling ka na, nag-split ka na, sumayaw tayo sa ubandon, no? Kung ano-ano ginawa natin with the Ten of Wands. Pero hirap pa rin tayo. Hirap tayong makuha yung attention, affection, at yung sabihin nating yung love ni person, no? With the Ten of Wands, the Knight of Swords, and the Four of Pentacles, dinaan mo na sa santong paspasan, santong dasalan. I'm also seeing angel number 444, by the way, with the Four of Pentacles in here. So, what I am seeing, no, is parang kinuha mo na rin itong mga bagay na mga binigay mo, whether it is literal, material, and even your time, energy, effort, with the Five of Pentacles clarified by the Ace of Wands and the Eight of Pentacles. So, Ace of Wands, hindi ka na rin ganun ka-active, no, when it comes to making love to the person. The Two of Wands and the Seven of Swords, I feel like baka nga either pumapasok tayo or naipasok tayo sa isang third party situation na either ayaw natin or sinadya natin. With the Lovers in here and the Wheel of Fortune, I feel like dumating tayo dito sa part na hinahanap natin ang love na pwedeng ibigay naman o dapat ibinibigay ni person, which is hindi natin nakikita. At ngayon nakikita natin siya sa ibang tao. Either kukunin natin yun sa ibang tao or hahanapin natin alone, no? Again, we are here
to read the situation, not to judge the person. Probably iba sa mga Pisces is papasok sa ibang third-party situation na buo na and probably will take, some of, kasi, di ba, hinahihirapan. Yung iba naman, I'm going to build from the scratch. Ayan. So, tignan natin dito, Pisces, ang zodiac sign ng person mo. This could be their sun sign or a placement in their chart. I am seeing Sagittarius. I'm seeing Gemini, Leo, Taurus, Virgo. I'm also seeing Capricorn, Pisces, no? Baka kapwa Pisces ito. I'm also seeing Scorpio. Let's see some more. Did I say Virgo? Yes. Yan. So this is your reading. So, Pisces again, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo po ay nakaka-resonate or hit the notification bell. Kung gusto niyo po ng dalawang reading sa akin, sa kabilang channel po yun, may mga readings po tayo doon at nagla-live din po tayo. Kung meron kayong mga tanong sa comment section. Hello Sagittarius, welcome po sa inyong reading. This is your reading for July the 18th to July the 20th. No? So para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, and comment below kung kayo nakaka-resonate. No? Kung gusto nyo po sumali sa ating live sessions or i-check yung ibang reading, meron po tayong kabilang channel that is Pabaylan TV. Yan po ang ating unang channel catered for our international audience. No? So, Sagittarius, I wanted to know that this is a general reading. So you may resonate with the entire reading or you may resonate with some bits and pieces of the reading. Take what's only yours. So Sagittarius, no, simulan na natin. Ang nakikita ko dito, medyo itinatanong mo, no? Medyo in doubt tayo kung totoo bang mahal tayo, no, ng person natin, kung totoo bang meron siyang nararamdaman sa atin, to a point na baka itinatanong pa natin ito sa mga kaibigan niya, no? Kasi meron kang parang nakikita na medyo inililihis nung kapag nagtatanong ka, iniiba ni person yung usapan, or parang nakikita mo na feeling mo, wala pa naman yung ibang cards dito to confirm, pero feeling mo na bakit ako lang yung nagmamahal, ako lang yung parang feeling ko ako lang yung seryoso, bakit parang pakiwari ko, hindi ako nabibigyan ng sabihin nating oras, no? Effort, ako lang palagi. So nakikita mo, more of ikaw yung nagtatrabaho sa connection. Ikaw ang parang sinasabi nating more of yung nagda-drive ng connection para maging seryoso. Kung hindi ka pa magsasalita, kung wala ka pang gagawin, no? Feeling mo stagnant yung situation or yung connection mo. With the Eight of Swords, the King of Swords, and the Knight of Swords, I feel like you're not on the same pace with your person. It felt like your person here, pwede natin sabihin tamad, no? Sagittarius, tamad in a way dahil wala siyang parang ka-effort, wala siyang kalambing-lambing, no, sa katawan. To a point wherein siguro parang pipilitin mo pa siya pag samahan mo naman ako, no? Or punta tayo sa ganito, birthday ni ganyan, no? Ayoko, no? With the Knight of Swords also, I'm seeing here na meron siyang mga mood swings, no? Itong si person, merong sometimes palaging galit, no? Or meron siyang parang with the King of Swords in here. Talaga kasi pag sinabi niyang ayaw niya, no? Madalas dito parang feeling mo you are left alone. Humingi ka na ngayon ng mga payo, how you can handle this kind of person, how you can handle a person who parang mag-join ka naman, no? We are in a relationship and dapat meron ditong sabihin nating we are in a relationship at dapat meron tayong
common ground, no? Meron tayong mga bonding moments, pero wala eh, hindi tayo napupunta doon sa part na ah, hindi tayo nagkakaroon ng parang camaraderie, no? Wala tayong um, sabihin nating mga moments na pwede nating i-post or wala masyado, no? Meron naman, pero hindi ganun. With the Four of Cups and the Seven of Cups, you feel like also baka yung itong si person, no? Merong mga options. Minsan nararamdaman mo siguro na bakit si person laging gumagawa ng excuse, either lagi nasa overtime or laging may lakad, hindi ako nabibigyan ng halaga. So those are, sabihin natin, mga naiisip mo bakit pakiramdam mo si person is hindi seryoso sa relationship, no? Where's the Four of Swords and the Queen of Cups? So nakikita natin dito yung pagod mo, no? Mas more on na nakikita mo yung pagod mo kaysa sa pagod niya. Kasi ang parang dito with the Four of Swords is more of emotionally, no, exhausted tayo. Kasi parang nanlilimos, no? Parang nanlilimos pa tayo ng pagmamahal, ng attention, ng affection. With the Wheel of Fortune and the Seven of Pentacles, what I am seeing in here is tayo ang masyadong mapagbigay, no? Sobrang generous natin sa pagbibigay ng attention, affection, love, no? At ang nakikita ko dito, nag-aantay tayo na ma-reciprocate the same amount, no? I think dito papasok yung sinasabi natin na um, even with other person or with other people, no? We are not the same when it comes to reciprocation. Hindi porket ganon yung love na ibinibigay mo, you might going to expect na people are going to kumbaga yung bawi or yung bigay sa iyo is the same level, no? I think that this is also a learning experience for you na magtira ng konti para sa sarili. Kasi ang nakikita ko dito, parang buong buhay mo, ibinigay mo, yung buong attention mo, halos umikot na, no? Itong mundo mo, no? Dito sa relationship. With the Hangman, kaya minsan sabi mo dito, nagrereklamo ko, pero parang hindi rin naman. Hindi mo alam kung magrereklamo ba ako. Kasi dito, the person is upside down. Pero hindi naman siya nagrereklamo, no? I feel like there is an enlightenment in here. This is what I am seeing, no? Na meron enlightenment dito na probably you have to also seek options on how not to really focus on or give 100%, no? Kasi dapat meron ka ring mga time para sa sarili. Meron ka ring time to sabihin natin time para yung to do productive things, no? So, Sagis, I think that medyo na-hurt tayo kasi feeling natin hindi tayo nabibigyan ng halaga, no? Pero what I am seeing in here is yung emotion naman is halos same, hindi lang masyadong showy, no, si person. Ayan, so this is your reading. Sagittarius, let's check the zodiac sign of your person. Now, this could be their sun sign or a placement in their chart. I am seeing Scorpio, Taurus, Pisces, Sagittarius. I'm seeing Virgo, Capricorn. I'm also seeing Cancer. Ayan. So this is your reading, Sagis. Again, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit the notification bell kung gusto niyo pong sumali sa ating live sessions or i-check yung ibang reading sa Babaylan TV. That is our other channel catered for our international audiences. And hi, Scorpio! Welcome po sa inyong reading. So this is for June 18th to June the 20th.
So Scorpio, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, and comment below kung kayo po ay nakaka-resonate, and hit the notification bell. At kung gusto niyo po ng dalawang reading sa akin or sumali sa ating live sessions, dun po yun sa kabilang channel, that is Babaylan TV. Ngayon po ang ating unang channel catered for our international audience. And Scorpio, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na this is a general reading. So you may resonate with the entire reading or you may resonate with some bits and pieces of the reading. So take what's only yours. Simulan na natin, Scorpio. I feel like meron taong taing-tae, no? Na gustong makipagbati sa iyo. Meron tao na gustong, humingi ng patawad at sabihin nating atat na atat, makita ka. I feel like this person is namimiss ka, no? Ikaw ang kanyang source of happiness. Sabihin natin meron siyang mga nagawa na hindi mo ikinatuwa. And it felt like this person is needing to, sabihin natin, may sense of urgency. Kasi parang feeling niya, kung hindi pa ngayon, kailan? Or baka kapag pinatagal niya pa yung paghingi ng sorry, baka mas lalong hindi mo pa siya mapatawad or mag-move on ka na. So I'm seeing separations in this, whether it is distance or ito yung physical separation or energetic separations, no? Ito yung tinatawag natin hindi nagkakaintindihan, hindi nag-uusap, no? With the 9 of Cups, the 4 of Cups, and the 6 of Pentacles. Well, I feel like hindi ka pa ganun ka-ready, no? Ang wish niya lang is sana pakinggan mo siya. Now, with the 6 of Pentacles, sana man lang hindi niya kailangan ng response from you. Sana lang is mapakinggan mo kung ano yung gusto niya sabihin, no? Pero siya mga gustong i-clarify. But I think when it comes to you with the 4 of Cups, medyo sarado pa, no? Ayoko naman sabihin nire-reject. Well, ganun na rin. Nire-reject mo nga yung kanyang sasabihin. Pero I think yung ikaw nasa heightened emotion ka pa, no? Medyo mataas pa yung emotion mo. Ikaw naman medyo nandoon ka sa pinaka siya naman is yung nagpapakumbaba na, no? So magkaiba talaga. So yung isa is medyo galit, yung isa pasuyo. With the 7 of Pentacles and the Ace of Cups. Well, I think ang inaantay lang ito na person mo, no, is talagang bumaba na rin yung galit mo sa kanya. Willing to wait naman. Kumbaga sa linya, willing to wait si person na buksan mo yung pinto para sa kanya uli, no? Para makapag-explain siya mabuti with the Ace of Cups in here is na parang sabihin niya na ikaw pa rin talaga yung mahal niya. Let's clarify the 4 of Cups with the Knight of Swords and the Queen of Pentacles. Ang nakikita ko dito is more of yung pace. Alam niya na parang meron yata siyang either nakalimutan, it's either nakalimutan monthsary, anniversary, what have you. And it kind of like a big thing for you, no? Napaka-importante, either that is an event or a specific, bagay. And I feel like either kinatalo mo or it's sort of like yung araw na yon, kung kailan mo siya hiningi at kung yun talaga yung kailangan, hindi na ibigay, hindi nagawa, no? With the Wheel of Fortune, the Ace of Swords, and the 8 of Wands. So I feel like there's also something, for a few numbers of you, I'm seeing a bit of an issue when it comes to monetary, with the Ace of Swords and the 8 of Wands. If there is something in here na probably you're asking for either a child support or let's say I need this for, I need some help, and then probably your person promised that and hindi naman niya natupad. I feel like gumagawa ito ng paraan, no? Because it felt like
kailangan niyang gawin kasi umasa ka. With the Five of Cups, the King of Wands. Um, oh wow, with the Five of Cups. I feel like there is a regret. Paano ko ba 'to sasabihin? Kasi, kumbaga, meron din somewhat intentional, no? Either nasakit naman talaga yon or hawak ko na, hindi ko lang siya binigay. Tapos, nung medyo nagkaroon na nagalit ka na, ito yung part na, sige na nga, hindi, ayoko na, no? So, hindi ko alam, meron talaga mga taong gano'n na meron din, hindi ko alam kung ano ang tawag dun sa ganong ugali, no? Nasa akin naman, pero hindi ko talaga din ibibigay. Tas pag nagalit, dun ako matataranta. It's hard to explain what that kind of ugali. The High Priestess, the Eight of Swords. So alam mo na kaya niyang gawin, alam mo na maibibigay niya yung time na yon. Alam niya, I mean, alam mo na posible, no? Yung oras, yung araw na yon, kaya niyang ibigay, pero hindi niya ginawa. Yun yung kinaiinis mo. With the Eight of Swords in here, I think you're not ready yet para makipag-usap sa kanya, but then again, willing to wait nga si person. No? So this is your reading, Scorpio. Let's check, no, yung zodiac sign ng person mo. Now, this could be their sun sign or a placement in their chart. I am seeing Sagittarius, Leo, Pisces, Virgo, no? Cancer, Scorpio, pwede ka pa Scorpio ito, no? Capricorn. Yan, so this is your reading. Again, Scorpio, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit the notification bell. At kung gusto niyo pong sumali sa ating live session, sa kabilang channel po yun, Babaylan TV. No? Hello Taurus! Welcome po sa inyong reading. So this is June 18 to June the 20th reading for Taurus. Taurus, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, and comment below kung kayo po ay nakaka-resonate or hit the notification bell. Kung gusto niyo po ng dalawang reading sa akin or sumali sa live session sa kabilang channel po yun, that is Babaylan TV. No, yan po ang ating unang channel catered for our international audience. So, Taurus, para po sa mga bago, I want you to know that this is a general reading. So you may resonate with the entire reading, or you may resonate with some bits and pieces of the reading, so take what's only yours. Simulan na natin. No? Taurus, ang nakikita ko dito, parang alam nyo sa isa't isa na hindi pa tapos itong relationship ninyo. So, what I am seeing in here is meron talagang separation, no? Ang separation here can be physical or energetic. Physical, the person might be in a different barangay, city, state, county, country, different continent. Ang energetic separations naman, ito po yung sinasabi natin na hindi nag-uusap, no? Hindi po kayo masyadong nagpapansinan. Meron pong sinasabi nating hidwaan, no? May naka-block, probably, no? Taurus, ang nakikita ko dito, unti-unti naman yung pagpasok ng pag-aayos ng inyong relasyon. Unti-unti ang pag-aayos ng mga bagay-bagay, pag-uusap, no? Nakikita ko dito, hindi siya bigla ang mangyayari. To a point na, pagising mo kinabukasan, nandiyan na siya, no? Magkakaroon pa ng mga usapan or several times of conversation prior mabubuo uli itong relasyon. Definitely mabubuo uli. With the Six of Cups, the Star. I think itong separation na to is more of na-realize niya na yung worth mo, na-realize niya kung paano mo siya itrinate, no, bilang
isang tao, isang person na ibinigay mo lahat, Taurus. Nakikita ko dito, you place the person in a pedestal, no? To a point na para siya nasa spotlight, no? Yung iba pa nga dyan, trinit natin yung person na parang nanalo siya sa loto, halos wala na siyang gawin, ikaw na lang, no? Ikaw na lahat. With the High Priestess, the Four of Cups, and the Temperance. I feel like meron pa ditong a bit of a pain. Kasi kahit na either whether this is you or your person, no, yung mag-a-approach, yung isa sa inyo parang wag muna, medyo hindi pa ako ganun nakaka-recover. Medyo hindi pa ako, kumbaga hindi pa ganun ka-heal, no? Itong nararamdaman ko. Oo, nami-miss kita, pero wala pa ako dun sa part na nandito pa lang ako sa process ng pagpapatawad, no? Wala pa ako dun sa napatawad na. Sooner or later, dadating din tayo doon. With the Three of Pentacles and the Four of Wands, what I am seeing in here, katulad ng sinasabi ko, madami pa ditong mapag-uusapan, madaming realization. I think that your person here, simula nung nagkaroon kayo ng separation, no? Doon niya naisip kung gaano ka-importante, kung gaano kahalaga yung relationship, kung paano mo inalagaan, no? Hindi lang siya, pati yung connection. Pati yung mga tao nakapaligid with the Ten of Wands and the Page of Wands. What I am seeing in here is um, Ten of Wands. So ito yung parang person mo or ikaw ang nahihirapan, no? O pinapahirapan mo din. So yung person mo, I feel like there is a test, no? May test kang ginagawa. May test ka na kumbaga gusto mo siyang makapasa, no? Sa isang pagsusulit. Ten of Wands with the Strength card and the Death card. So this is you. Ang nakikita ko dito, pag nakapasa siya, sige, I'm going to give this person another chance or a second chance or how many more chances this person have. I'm also seeing here with the Knight of Pentacles, the Page of Cups, and the Devil card. Ang iniisip naman nito ni person is bukod sa pinapahirapan mo siya, kumbaga sinasadya mo din yung mga bagay-bagay kahit gusto mo na. I think na hindi ka tatantanan nito ng person mo up until mapatawad mo siya. Yun lang yung parang ayaw mo. The more na may pinipilit kang gawin, yung isang bagay, lalo na hindi ka pa ready, the more na medyo doon ka naiinis. No? I think kung sino man to, no, dapat marinig niya na kapag hiningi ni Taurus yung time alone, no, wag mo na siyang kulitin. Kasi Taurus wanted to have a peace of mind for now so that mas mapadali yung healing, no? Kasi yung pangungulit, instead na mapadali yung healing, it prolongs the agony of waiting dahil mas lalong nadadagdagan yung inis, di ba? With the Devil card in here, the Seven of Swords, and the Fool card, I feel like isang beses lang nangyari if there is a third party or isang beses lang nangyari, well, isang beses it's also not an excuse. Pero hindi na ito mauulit, no? Yun yung pangakong nakikita ko, Taurus, no, na pwede niyang sabihin sa'yo. So let's check the zodiac sign of your person. Now, this could be their sun sign or a placement in their chart. I am seeing Aries, Sagittarius, Capricorn, Pisces. Pwedeng kapwa Taurus, Leo, Scorpio, Cancer, Aquarius. I am seeing, yes, Sagittarius is very dominant. Virgo. So yan ang iyong reading. So this is for you, Taurus. Para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo po ay nakaka-resonate, and hit the notification bell. Kung gusto nyo pong sumali sa ating live session, sa kabilang channel po yun, Babaylan TV. No? Hello Virgo, welcome po sa inyong reading. So this is for Virgo June 18 to June the 20th. No? So Virgo, para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button,
Smash the like button, comment below kung kayo po ay nakaka-resonate or hit the notification bell. At kung gusto niyo pong sumali sa ating live sessions or i-check yung ibang reading, dun po yun sa kabilang channel, that is Babaylan TV. No, yan po ang ating unang channel catered for our international audience. And Virgo, I want you to know that this is a general reading. So you may resonate with the entire reading or you may resonate with some bits and pieces of the reading. Take what's only yours. Simulan na natin. Bingo o Virgo. I feel like bibingo tayo dahil merong taong gustong magtapat ng pagmamahal. I feel like Virgo, meron ditong nahihiya lang umamin, no? Especially doon sa mga singles or sabihin natin nagkaka-crush or doon sa may mga mutual understanding. I feel like nagugustuhan na rin, no, ni person yung mga tuksuhan, yung mga sabihin natin yung mga bully in a way ng ibang tao, pero may mga kilig. It could also be you na nagugustuhan mo rin. I feel like meron na kayong, kumbaga nagiging kampante na kayo sa isa't isa, no? Maraming bagay or mga dapat sabihin, pag-usapan ang hindi na sabihin natin na di-discuss. I feel like sa mata na lang, no, nag-uusap kayo, alam nyo na, nakakatch yun na yung gustong sabihin ng isa't isa. I feel like, syempre, mas maganda pa rin, no, yung meron tayong confirmation, meron talagang pinag-usapan, meron talaga tayong sabihin nating contract. Pero, kaya meron nun o wala, nakikita nyo yung vibe ninyo sa isa't isa, yung nandun na, yung kumbaga, yung energy mo tsaka energy niya, sobrang nagkakaintindihan kahit tinginan lang, no? Pwede kayong mag-usap. With the Eight of Wands and the Queen of Swords, followed by the Ace of Pentacles. I feel like nagiging demanding lately si person mo, no? Kailangan more of bigyan mo ko ng time, energy, effort, no? To a point na even magkahiwalay kayo, no? Parang sasabog itong messenger mo, sasabog yung cellphone mo, no? Nagkakaroon ng codependency dito. I feel like yung person mo is sobra-sobra din yung binibigay sa yung attention lately. I feel like meron din ditong mga regalo. Regalo, it could also be, material things, that's for sure. But it can also be something that you can be happy about. Dahil energetic ito. Ito nga yung attention, affection, and love. With the Ace of Cups and the Four of Cups, to a point wherein baka naman hindi ka naman sanay sa mga ganitong mga kaklingi, no? Sa'yo parang feeling mo, ano ba yan? Ang baduy naman, no? Pero para sa kanya, it's more of that is their way or love language, kumbaga. Chances are, napaka-generous or magiging generous itong si person mo when it comes to showing appreciation or showing their emotion to you. With the Ten of Swords, the Devil card, and the Eight of Cups. Ang hindi ko lang medyo nagugustuhan dito is yung codependency is pwede itong mag-cross ng boundary into obsession, no? I feel like with the Ten of Swords, the Devil card, and the Eight of Cups, baka nga nasasakal na tayo sa sobrang attention, affection, and yung, kumbaga, bakit hindi mo ako binibigyan ngayon ng time, no, para makapagpahinga? Bakit kailangan lagi tayong magkausap, lagi tayong magkasama? I need my me time. I need my own time, no? Para man lang makapag-relax ako, magkaroon ako ng sarili kong time para makapag-ayos, makapag-shopping, probably isa kang independent person, Virgo. So, minsan nakakainis, no, or naiinis ka sa mga bagay na mga demands niya. With the Queen of Cups and the Five of Cups. So, ito nga yung sinasabi natin na minsan kapag sobra, hindi na rin maganda yung nagiging outcome,
no? Kumbaga sa'yo nag-umapaw to a point na, sandali, minsan may takot din, kaya ko bang pantayan yung binibigay ni person sa akin? Or, masusuklian ko ba, 'no, ng same level of energy? Baka naman kasi isipin ng ibang tao na ginagamit ko si person, no, para makagain ng yung kunyari personal gain. With the devil card in here, clarified by the Ace of Swords and the Nine of Wands, kung nagiging intimate man si person, to a point na baka gusto niyang more of magkaroon kayo ng sexual time together or nagiging madalas ito, baka mamaya iniisip mo, baka ginagamit lang yung katawan ko. That's not what I am seeing, but more of this is them na parang meron siyang sense of ownership about you, no? Sa akin ka lang at walang ibang taong pwedeng lumapit sa'yo or makipag-usap sa'yo. Hindi pa naman siya doon sa part na nakakatakot na obsession, pero wag na nating antayin na dumating pa doon. No, siguro mas maganda dito is communication, kausapin, i-secure mo yung tao kasi ang nakikita ko dito, the more na nafi-feel niya na pinagtutulakan siya, the more na mas lalo niyang parang ginagalingan, no? Um, to a point na nakakainis na. So, this is your reading, Virgo. And let's check the zodiac sign of your person. Now, this could be their sun sign or a placement in their chart. I am seeing Leo. I am seeing Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Capricorn. Yeah, so this is your reading of Virgo. At para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo po ay nakaka-resonate or hit the notification bell. Kung gusto nyo pong sumali sa ating live sessions or i-check yung ibang reading sa kabilang channel po, that is Babaylan TV. No? At Virgo, kung gusto nyo pong magtanong sa comment section po sa YouTube, as long as the question is answerable by yes or no, no? Sasagutin po natin yan sa YouTube po, no? Not sa TikTok. And kung hindi po kayo masasatisfy sa yes or no na sagot, sa description box po, meron po dong link. All you have to do is to either click the link or copy the link. You're gonna be routed to my website. Nandun po lahat ng information, including the payment method. And we have a promotion of 4 questions plus 1, so take advantage of it. Kung gusto nyo rin pong mag-avail ng private reading, nandun din po yan sa description box. So Virgo, this is your reading. Love and light to you. Namaste. See you po sa susunod na reading. Goodbye.